Happy New Year po. Hmm. Hmm. Po. Baka po demanda po kami trespassing. Hindi naman. Dito na ho pala sinasampay yung ano nila. Okay lang, patungkutan dala namin. Pinag-shopping ko sila eh. Pinapa-shopping ni tita. May nagpa-shopping, tapos groceries. Pagdating mamaya niya. Matawa yung dalawang magkakapatid. Hugasan na lang nila. Para maganda yung ano niya. Ipatong natin sa taas to. Ayun o. Lagyan natin to dito. Binan ko sila ng ano, katekram. Pampalito nila sa kanilang toothbrush. Para laging malinis po yung ngipin nila. Tapos shampoo. Wow! Grabe. Meron silang gintong ano. Oh. Makakapal. Pwede kayong ibenta to? Katekra mo. Pwede ni Salna. Dinala natin sila ng kapagsasaluhan nila. Spaghetti. Dapat dito na lang yata to. Pagkano. Milo. Gatas. Para lumaki sila kagad. Okay. Ini-display natin para pagdating ng mga bata, matuwa po sila. Ano kaya oras dating nila? Gabi na. Ginagabi na po sila. Ayan o. Pagsasaluhan na sila mamaya. Tapos okay na yung ano, pa-surprise natin. Tapos mag-aantay na lang po tayo nito katekram kung anong oras po sila darating. Itong pag-alis-alis nila sa pangangalakal, talagang araw-araw. Nung wala pong pasok yung mga bata, araw-araw po. Pero nung may pasok din naman po sila, pumapasok po talaga yung mga bata. Nung ano po, si Kuya lang po yung nangangalakal. Focus ba yung mga bata sa pag-aaral? Gusto ba talaga yun ng pag-aaral? Sa gabi po, maririnig po namin yan. Nagbabasa po sila, gano'n. Binibilan po sila ng babasahin. No. Sa school po kasi talaga may binibigay po ng mga babasahin. Gano'n. Naririnig po namin dyan. Nagbabasa po sila. Minsan dito po. Sipag po yung dalawang bata na yun. Si nanay at tatay, okay naman sila? Oo naman po. Okay. Yung isusurprise pala natin, Katekram, kahit hanapin namin, kahit ikutin pala natin yung buong mundo, kakaikot,
mapunta ng ibang mundo eh, no? Kahit pala ikutin ho namin yung buong Baliwag, San Ildefonso, San Miguel, hindi ho namin makikita kasi pag alis ho namin, yan po yung pagdating po nila. Yung mata ko nakaganon-ganon na. Siya, hinahanap ko kaliwat kanan, no? So, surprise ko sana kayo. Ininaan niyo pa ako. Yung ilaw natin, tay. Ayun. Sinundo kasi namin to sa hanggat eh. Ayan po yung nasa Hindi kami nakuha agad kasi. Lagyan ko kayong mic. Sino po yung malakas yung boses? Yung mahina yung boses lalagyan ko para dinig-dinig po. Upo muna tayo. Yeah, po eh. May upuan gan siguro. Asan may upuan? Natuwa ba kayo? Meron akong dala dito. Tuwa talaga kami. May pesubuhin na Meron kami. kayong gatas. Ano yung mga nakita mo, kuya? Ano daw nakita? Palaman. Alam niyo ba sinong may nagpabili niyan? Mamaya ko na, ha? Yan yung unang surprise niya. May pangalawang surprise pa. Na? Palagpakan naman sa mga nagpa-surprise. Salamat. Masaya tayo. Meron kayong may regalo kayong nakita rito. Pagdating namin nakikita namin. Saya kami. Pagpasok niyo po, anong... Nakita namin, yan, natuwa-tuwa kami sa... Mayroon kami yung pang salsaluhan mamayang gabi. Hindi ko ba kayo nag-isip? Sino nag-ano? Wala na iba kayo na... at nagtuwa. Pagpasok sinabi na. Nasabi... Dumating daw po si Tatay Ram, sabi ni Jan po. Pasensya na po, pumasok na kami. Okay lang po. Okay lang po ba yun? Iniisip ko baka po pa, niyo ako demanda niyo ako. Hindi. Demanda niyo akong trespassing kasi pumasok po kami ng walang pasabi. Hindi. Umalis lang po talaga kami at sinundo ko nga po Doon siya yung panganay. 29. Sa Angat po, sa may DRT, Bulacan. Akala ko naman, sabi po nila, nangalakal po kayo. Nangalakal nga po. Kasi nga po, nung wala na po silang pasok nung 17, sumama na po kami. Kasi nga po, para magkaroon lang po kami ng konting Okay. Christmas party po sila ng 17. Pakilala ho natin yung anak nyo. Pangalan mo, kuya? Rain Aquino po. Rain Aquino. Rain? Aquino. Aquino. Ilan taon ka na? 14 years old po. Pwede bang yung papa mo, nasan ba yung papa mo? Hindi ko lang po alam kung nasan po siya ngayon eh. Ano yung pagkakaalam mo? Nagkaiwalay po sila ni mama. Ayun lang po alam ko. Tapos may ibang kasama na po yung tunay kong ama. Pero, kumusta ka muna? Okay lang po. Halos taon na po ka na nabuhay sa ampunan. Tapos sinundo po ako ng magulang ko. Sobrang saya ko po dahil magkakasama na kami. Ganito po kasi yun. Nung 28 po, nagbaka sakali po akong pumunta doon na nagpaalam po na pwede ko daw po bang makasama ngayong bagong taon kasi nga po kami lang na mimiss din po namin. Kaya nagbaka sakali po akong pumunta doon. Pumayag naman po. Pinabalik kami nung 30. Kaya bumalik po kami. Kaya di po kami nakauwi. Ano yung pakiramdam nung nakita mo si mama tapos susunduin ka niya? Naging masaya po. Nung di ko pa po alam, sinabi sa akin na susunduin po ako ng magulang ko. Nung una, hindi pa ako naniniwala kasi baka niloloko lang ako. Pero nung nagulat talaga ako. Sinabi sa akin ng social worker o bantay sa DRT na maaga akong sinundo ng magulang ko, nandyan na. Ayun, nagulat ako, naging masaya agad ako. Sobrang saya ko. Halos di ko maramdaman kung gaano ko kasaya. Nakita ko muli sila. Okay, sobra mo bang na-miss si mama? Opo. Si stepfather mo, paano ba? Nakasama mo na ba siya dati? Hindi pa po. Ngayon lang, nung sinundo ka, doon mo lang siya nakilala. Hindi po. Dumadalo rin po siya. Nandun si stepfather mo. Opo. Ano bang, ano yung masasabi mo sa stepfather mo? Thank you kasi
kahit wala na yung tunay kong ama, nandiyan pa rin siya para magmahal sa akin, pati sa mga kapatid ko. Kumusta yung buhay sa ampunan? Masaya naman po, marami ako natutunan. Marunong tumugtog, tumugtog sa misa, mag-violin. Sobrang thankful ko po, lalo na po sa Bunga Mayor, kay Father Boyet, Monsignor Boyet Concepcion. Siya po talaga nagpalaki sa akin. Almost 5 years na po ako sa San Martin, sa ampunan. 5 years na, Nay? Dinala po siya noon sa Baliwag po, bago siya nalipat sa Bustos. Alam mo ba kung bakit ka dinala doon? Hindi ko lang po alam. Ang alam ko po, nadalhin ako talaga. Kasi po, bata, pa lang po siya noon Maliit pa 5 lang years po. old or 4. 4 years old po ako, nasa ampunan po talaga ako mula baby Ans. So, 5 years. Ganda po kasi yan. Nung 2 years old po siya, nasa Tarcan po siya. Yung Bibian's Mansion po, dinala po siya doon. Ngayon po, meron po akong nakilalang tao na medyo mabait po sa amin. Nagpatulong akong kunin kasi nga po gusto ko po siya makasama. Ngayon po, nung nagkaroon kami ng problema, nakipaghiwalay nga po siya kinuha niya po sa akin yan. Nasa akin po yan pati po yun Sama-sama ko siya. Tapos kinuha po niya. Ang sabi lang po niya, alagaan niya. Nung bumalik po siya, hindi na po siya kasama. Dinala po siya dun sa Baliwag. Ang nag-iwan po, Yung tatay po. Iniwan po dun sa Baliwag. Sa bayampunan po ng Baliwag. so wala kayong kaalam-alam Wala. na iniiwan siya doon. Opo. Kasi po nagkahiwalay kami, naiwan sa akin yung dalawa na yan. Yeah. Tapos po, nung sabi niya, alagaan niya, naman po ako, panatag ako kasi sabi niya, alagaan naman niya. At nung bumalik na siya, hinahanap ko na, pinaampon na daw po niya. Kasi para daw po hindi matulad sa ibang bata na, yung may mga bata po kasi na Napapariwara yung yun nga po. buhay. Gusto niya po na kahit yung panganay ko lang daw po, maging okay, makapag-aral. Ano yung nararamdaman ng isang bata na pinalaki siya sa ampunan? Ganon. Natutunan ko yung mga bagay na hindi ko natutunan ng bata ko. Lalo hanggang ngayon, wish ko pa rin na sana magkaroon ako ng instrument na violin, gitara. Mapagpatuloy ko kasi po, almost pinapangarap ko hanggang ngayon, winish ko kay Lord na sana magkaroon ako ng instrument, kapagturo ko para may kasama ko sa labas, tutugtog kami. Ayun, sobrang saya ko nung nasa ampunan ako yun. Hindi ako nung una, nagdalawang isip ako. Dito ba ako? Sa ampunan ba ako sa aking magulang? Nung gabi na yun, nasa ampunan ako. Nagdalawang isip ako, hindi ako makatulog. Ayun, parang tabi ko, parang mas maganda dito, parang may matutunan ako. Ayun, nung the following day, marami na ako natutunan agad. Hanggang ngayon, wini-wish ko na sana magkaroon ako ng mga instrument. Ano yung pinakagusto mong parang unang magamit na instrument, kuya? Violin po. Violin. Yung violin, yun ba yung ginaganon? Mas gusto mong unang magkaroon ka nun sa gitara? Sa gitara po, sanay rin po ako kasi lahat po dun sa ampunan na San Martin kay Father Boyet. Lahat po natutunan ko. Gitara, piano, violin, Ganun? marimba po. Opo. Halos nag-grab ko po lahat ng opportunity Kasi po, gusto dun. daw po niya magpari lang po Kahit po tumugtog niya po sa simbahan. Ano yung mga natutunan mo kay Father na pwede mong i-share sa mga kabataan? Ano po, magturo, tumulong sa kapwa. Magbigay ng konting tulong. Magturo ng instrument, tumugtog. Yun. Di ba pumapasok sa isip mo minsan, dapat yata pamilya ko yung kasama ko lagi? Naging masaya rin po ako kasi nakasama ko sila. Ayun, mas dapat tuto ko yung pamilya ko. Na-miss ko sobra kasi taon yata kami hindi nagkasama. Maraming taon po hindi kami nagkasama. And sobrang saya na sa loob ko na nakita ko ulit sila. Kahit di mo kami magkabuo, nakita ko man sa aking mga mata yung mga magulang ko. Masaya na ako kasi
Ayun, parang ayun na yung kaligayahan ko. Unang-unang kaligayahan ko, nagpapasalamat ako kay Lord na kahit na minsan nagkakaroon ng problema, nahanap ko kasi nakikita ko sila. Kahit dalawin nila ako. Kanina sabi mo, masaya ka na makita mo si mama, nagkasama kayo. Pero mas gusto mo pa rin doon sa... tama ba? Saan po? Sa ampunan? Hindi po. Mas pipiliin ko dito kasi kahit di kami magkabuo, kahit kitang-kita ko ang magulang ko, nanay ko. Siya kasi nagpalaki sa akin kahit nasa ampunan ako. Dinadalaw niya ako. Kaya sobrang pagmamahal ko sa nanay ko. Kahit sa tatay ko, or stepfather ko. Mahal ko sila. Lalo na yung aking inay kasi siya yung nagpalaki sa akin. Ano yung gusto mong sabihin kay nanay? Nay, maraming salamat kasi kahit matagal tayo nagkawalay, di mo ako pinabayaan. Mahal na mahal kita, Nay. Nay, ano pong gusto niyo sabihin kay Kuya Ray? Basta mag-aral ka mabuti. At hindi ka kasama natin. Yun lang naman. Pinapaaral po pala siya. Nag-aaral pala kayo doon? Anong grade mo na ngayon? Ay po, late po ako sa pag-aaral eh. Ba't na-late na eh? Di ba halos doon na po siya lumaki? Hindi ko po alam eh. Kasi po nung nagpunta ako, masasabi lang po grade 5 pa lang po siya. Ano yung masasabi po doon sa pagpapalaki ng mga bata? Mabuti po. Masaya. Kasi nga po, parang feeling ko, ako yung batang pinagtutunan ng mga social worker, ng mga bantay, kahit si Father, na ako yung pinagtutuunan nila kasi lahat na ibigay sa akin eh. Ayun. Binigay sa akin lahat ng opportunity. Lahat ginanab ko, mga opportunity na yun. Yun, kundi dahil kay mama, wala rin akong naipagmalaki. Yung kinukwento ni Nanay Katekram na anak niya na pinaampon, dinala sa bahay ampunan. Siya na po yun. Tapos, siya lang po ba, Nay? Magkapatid po sila. Ito po yung kapatid niya. Yung... Ito po. Ito po. Ito at saka po. Sorry, para kasing ito yung awig mo eh. Yun pala. Ito po at saka yun. Magkapatid po sa una. Dito po. Dito sa akin nakasama. Tatlo lang po sila. Hindi naman kasalanan ni Nanay Katekram na nagkagulo-gulo yung ano niya. Dahil yata sa tatay. Ano naman gusto mo sabihin kay Papa mo? Maraming salamat pa rin kasi kahit ganun, hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Sa kanya. Maraming salamat kasi hindi mo pa rin ako pinabayaan. Dinalaw mo ako sa ampunan. Kailan yung huling punta niya, Kuya? July po. Matagal-tagal na rin. Maraming salamat pa rin. Kasi kahit na ganoon pa man, sana okay ka lang. Mahal ko pa rin siya. Ba't mo mahal pa rin kahit dinala ka sa ampunan? Kasi doon ako nahubog. Doon nahubog yung spirituality ko. Lahat ng katangian na di dapat gawin, natanggal sa akin yun. Kahit di man, naging mabuti pa rin ako sa mga taong ano. Kasi po doon San Martin, hindi lang po basta ampon kami doon. Lumalabas rin po kami para magbigay ng goods, mga pagkain sa mga nandyan, nasa kalsada. Tuwing gabi, aabot na kami ng gabi, mga 12 na kami makabalik para magpamigay lang. And bibigay kami ng pagkain, nagkapakain din kami sa labas, sa Manila. Okay. Ano yung gusto mo sabihin sa mga nangangalaga sa inyo doon? Nag-aalaga sa inyo? Maraming salamat. Kapasalamat po ako sa kanila. Kasi kahit wala na ako doon, alam kong naging parte sila ng buhay ko. Sobrang laking pasasalamat ko kasi di man ako 10 years doon,
Kasi tinagal ako ng 5 years. Naging parte ng buhay ko sila kasi binigyan nila ako ng chance na magbagong buhay ako dun. Paano yung ibig mo sabihin magbagong buhay? Kung dati po, example po ito, ate, nang lalait ako, nang bubuli ako, nang aasar ako, ang panlait ang tao, masama akong tao. Doon, napabago ako. Napabago ako ng San Martin. Dahil araw-araw may misa. Naging masaya ako dahil sa labas, di naman araw-araw may misa. Pero doon, araw-araw. Parang nakita ko yung sarili ko. Na dapat pala gawing mabuti. Kahit wala nakatingin. Dapat gawin mo pa rin kung ano yung naaayon. Yun sa kagustuhan ng ating Diyos. Natutuwa ako na nakilala kita. Di ba may mga talent kayo doon? Opo. Alam ko magaling kang kumanta kahit di mo sabihin. Nagkakanta ka, no? Yung boses mo pa lang, alam ko na kumakanta ka. Kung kakantahan mo yung mama at papa mo, yung mga kapatid mo, ano yung kakantahin mo? Sana'y di magmaliw ang awit ni inang mahal. Awit ng duyan habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang aking pagmamahal. Awit ng duyan habang ako'y nasa duyan. Ayun po yung nasa baby pa ako. Si mama na talaga nag-alaga sa akin. Natandaan ko yata nasa duyan pa ako yun. Na ganun niya ako. Lagi ko naalala, kahit nasaan po na ako, sabi ko, thank you sa pagpapalaki sa akin. Alam kong tagal kami hindi nagkasama pero sobrang saya ko kasi muli kami nagkita. Gusto ko lang po malaman kung may babalik niyo yung panahon na dadalhin niyo siya doon. Iiwan niyo pa rin po ba siya doon o kahit nasa kalye kayo? Hindi na po. Bakit to? Kasi mas maano po kung sama-sama kami. Kahit na ang ganito lang po buhay namin, nangangalakal. Gano'n lang. Nakwenta niyo na ba, Nay, kung bakit Hindi pa kayo po. nandito? Oo, ikwento ko sa'yo. Mabilis lang. Kaya sila nandito, nung kasi nakita ko sila sa kalye. Tapos nandun nga sila, nasa kariton, natutulog. Opo, naranasan ko rin po. Nasama niyo na siya sa ganon. Tutulog lang po kami nasanay rin sa po ako nun. landbang. Sa landbang nga po sa Pulilan. Akala ko po, yung maliit pa lang siya, naiwan niyo na doon, Hindi po. nailabas lang tapos Nagbuntis po ako, nasa kalsada na po kami. Mm. Nagbuntis po ako sa kanya, nasa kalsada na kami. Tapos po, nung nanganak ako, doon pa rin po ako hanggang sa nag-isang taon. Nag-isang taon siya, doon pa rin kami. Ngayon, yung asawa ko, yung una kong asawa, nung 3 years old siya, dinala siya sa Baby Ann's Mansion ng Tarcan. Tapos nung nung 5 years old naman siya, may tumulong sa amin na kunin siya, nakiusap nga ako na nakuha ko siya, may tumulong. Tapos nung 7 years old yata siya noon, binalik na naman siya ng tatay niya sa Baliwag naman po. Sa looban. So may isip ka na nung parang pabalik-balik ka sa ampunan. Okay. Pasensya ka na kuya sa nangyari sa buhay mo, Nihingal po siya. Ano yun, kuya? Yung ganun mo? Hindi ko nga po alam eh. Pag po siya kumakain, masakit po yung tiyan niya eh. Di ba po talaga sobra yun. Pag kumain siya ng Kailang konti kaunti, masakit na dahil tiyan niya. Dapat mapacheck up yan. Baka kasi may ulcer ka, hindi mo pa Sabi ko alam. nga po pag may kami, Hindi ba pwedeng pa-check up doon sa pwede naman po. Yung alam po sabi ko sa kanya pag Sabihin may... mo kay Father. Kasi may mga ganyan, may budget yung ganyan. Pa-check up ka. Kailangan ma-check up ka.
Kaya lang po, sabi po niyan, ayaw na daw po niya kasi bumalik dun eh. Kasi 3 lang po siya dun. Dinala, kasi po nasa Bustos siya. Ngayon po, nung November 8, dinala naman po siya sa DRT. DRT ng, ano yun anak? Pulang Sampalok. Pulang Sampalok. 3 lang po sila doon. Tapos nahinto po siya sa pag-aaral. Ngayon, nung nalaman ko nga po, hiniram ko. Kasi nga po, dinalaw ko eh. Nalaman ko po ngayon, sabi niya, ma, ayaw ko nang bumalik doon kasi nga, na ano nga po siya, trabaho muna bago siya kain. Pero dapat ma-check up siya ka lang. Kung hindi ka nila mapa-check up doon, pwede kita sama magpa-check up dito. Ano naman po Kahit nga kayo na eh. Dito sa ano? Hindi nga po pagka kahit ano tawag dito? karpa po. Oh, yung karpa. Mga po. Wala naman pong doon, wala naman pong... Ganito. Kasi kung di ka nababalik doon, kung dito lang, mas pwede ka samahan ni mama mo sa karpa. Wala namang bayad doon, check ka. Pamasahe lang. Gano'n na katagal yung gumaganya ka? Sa DRT pa po. DRT, may 1 taon na. Hindi po, 1 buwan pa lang. Isang buwan. Oo, ma-check siya na. Paano yung plano na gaya niyan, hindi na siya babalik? Sabi daw po niya sa akin, daw po siya ng ALS para po ipagpatuloy niya dito daw po sa labas. Sabi po niya sa akin, ALS na lang daw po. Okay, sige. Gusto kong malaman ano ba talaga yung dahilan, kuya? Sabihin niya. Nagsisipo talaga ako. Kasi minahal ko na rin yung isang ampunan kay Padre Monsignor Boyd Concepcion. 5 years na ako. Mas minahal ko yung lugar na yun. Hanggang ngayon, nagdadalawang isip ako. Nung nasa DRT pa ako, lagi po ako naiiyak. Kasi bakit ako nadala dito? Hindi ko talaga matama. Bakit ako napunta doon? Kasi nga, parang tinuring ko na rin sila. Yung San Martin na Paano pamilya. Ba't ka naiyak? Kasi nga po, Nagawa siya. Pwede. Bakit? namiss ko nga po. Yung dating bata ko. Masaya. Banding. Hindi ko, nagmamakaawa po ako sa kanila. Anong pagpamakawa mo? Kung pwede ako bumalik sa mga bantay po sa DRT. Kung pwede ako mabalik sa San Martin. Kasi pag sabi po nila, taon pa daw po ako mababalik. Yun, mas pinili ko. Umuwi na lang sa amin. Hindi ko nga alam po kasi nung makakatulong sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko lang po alam kasi nung makatulong sa akin para mabalik ako dun. Mapagtapos sa pag-aaral. May magandang buhay. Mapagpatayo ko ng bahay ng magulang ko. Hindi ko pa talaga alam kung sino tutulong sa akin. Gusto niya palang bumalik na. Paano ba? Medyo naguguluhan kasi ako. Ano po kasi, gusto niya po, ayaw niya bumalik sa DRT. Doon sa... Dalawa po ba yun? Dalawa? Opo. DRT at saka... Saan yun, anak? San Martin po. Yung DRT, yun yung ayaw mong bumalik. Ayaw po niya. Gusto niya po dito sa Bustos, yung sa pabahay po. Tapos, pagka doon daw po siya babalik, ayaw niya babalik. Gusto niya doon pa rin po. Wala naman po akong magawa. Yung sa DRT, Ayaw ano po ba niya. yung ano doon? Ampunan din po. Hindi nga po siya kasi wala makapag-aral doon. Sa DRT, hindi siya makapag-aral. Ang Gusto niya niyang po bumalik doon sa may... Doon makakapag-aral is siya. doon sa kung saan siya nakakapag-aral. Doon po Gusto siya. mong makatapos. Yung ibig mo sabihin. Ano ba yung gusto mong makuha, matapos? Psychology po. Ba't gusto mo yung ganun? Kasi nga po, bata ko in-interview na talaga ako. Kung anong buhay ko. Ayun. Parang gusto ko ibalik sa mga taong nahihirapan sa buhay. Interview ko rin sila. Kakausapin ko rin. Kasi yung kausapin mo lang ng tao, matutulungan mo na siya mailabas yung di ba? Okay, sige. Sino yung kilala mo sa San Martin?
Monsignor Boyet po. Monsignor Boyet Concepcion. Ito, pagkakataon mo na to, mapapanood yan to. Sana, Father, Monsignor, nangiiyak ako na isang chance. Sana mabalik ako. Ibalik mo ako sa San Martin. Pagbigyan mo pa ako ng last chance. Para makapunta ko sa pag-aaral. Mayawin ko sa hirap yung buhay ng magulang ko. Gusto talaga makatapos ni Kuya Rain. Okay. Sige, pag-pray natin yung ano mo, no? Yun, kaya kami nandito, Kuya. Yun nga, yung isang surprise namin. Ayan. Pag-groceries ni Tita Jocelyn yan. Meron pa siyang isang surprise sa inyo, Nay. Nagpadala po kasi siya ng 11,702 pesos, 62 cents. Yun nga, yung worth kulang 5,000 na groceries, 4,900 something, kulang 5,000. Pero bibigay ko po yung sukli doon sa 5,000. Ito po pala yung resibo. Gusto po niya yung the rest sa pinadala niya na 11,000, pero gagawin ko na 12,000. Yung tira sa groceries na 7,000, iyaano natin dito sa bahay, sa apartment. Dito sa bahay niyo, renta sa bahay. Kaya kailangan natin siya, iaabot na lang natin muna sa inyo para iabot niyo po sa kanila. So, 3, 4, 5, 6, 7. Yan po. Gusto po ni Tita Jocelyn na idagdag to sa renta natin sa bahay. Kaya ibibigay po natin yan. Apo. Tapos, meron pa. Tekram Anghel na walang pakpak. Nagpapaabot din ho sila ng 3,000. 3,000. Mag-a-advance po kami ulit para sa 3, 4, 5, 6, 7,000 para po sa renta po dito. Thank you po. Thank you. Pagawa na lang pong ng sa kanila. Opo. Thank you po. Thank you. Kay tatay. Ayun pala si tatay. Oh. So, yun. Ano pong masasabi niyo? Marami pong salamat. Okay. Kay Tita Jocelyn, yan po yung pinaabot niyo na pagmamahal sa pamilya po. Sila po yung pamilya na nakita po natin sa lansangan, Tita Jocelyn. Tapos, yun nga, kinuha ho natin silang apartment dito, bahay, para hindi ho sila natutulog sa kalye. Nakakatuwa lang na balita ko pinagbubutihan niyo yung pag-aaral, sabi ni ate kanina. Pagbutihan ha, pagka nakakabalita ako ng magandang balita, mas mananabik ako, matutuwa ako na pabalik-balik dito. Okay? Kaya pagbutihan na pag-aaral. Ha, kuya? Tapos enjoy mo yung pagbakasyon mo dito. Tapos, balitaan mo ako sa check-up. No? Kailangan siya ma-check up na Malapit lang naman. Isang tricycle lang.